So ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating pamahalaan. Kakapasok lang na balita, kinumpirma ng mga opisyal ng immigration na ang bahay ng Tuba Benguet na kanilang ni-raid at kung saan nagtatago ang dalawang dayuhang Chinese big boss ay bahay pala ng isang dating mataas na opisyal ng gobyerno. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Arestado ang dalawang big boss umano ng mga Pogo na ni-raid sa Tuba Benguet, isang bahay na nasa liblib ng bahagi ng Tuba ang sinalakay ng mga operatiba ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Dito ay inabutan ng dalawang Chinese na kinilalang sina Wang Kepeng 35 years old at Kwon 37 years old. Isa sa kanila ang nagpakita ng working visa habang ang kasama niya ay walang naipakitang kahit anumang dokumento. Ayon sa report, konektado umano ang dalawa sa mga Pogo na ni-raid sa Bamban-Tarlac at Porac, Pampanga, habang ang bahay kung saan sila naaresto ay pag-aari umano ng isang dating mataas na opisyal ng gobyerno. Ito raw ay walang iba kundi ang dating spokesperson ni Duterte na si Attorney Harry Roque. Kulong si Harry Roque at saka si Porac Mayor Jing Capil dahil sa Pogo trafficking. Nung kanina, naipabalita po na yung bahay na resort house. Ang ganda ng mga bahay ni Goping, si Harry Roque. Ang bahay niya doon sa Tuba, Benguet, ay pinasok ng mga pulis at nahuli ang dalawang big boss ng Pogo. Okay. So ngayon, ang ibig sabihin, idadagdag mo yan sa mga ebidensya na kung saan ay siya ay tumayo bilang abogado ng Whirlwind Corporation at ang Whirlwind Corporation po yan tumayo na korporasyon na may-ari ng Pogo Hub sa Bamban, sa Purpurac, Pampanga, na binili nila sa mga bata ni Lito Lapid na si BFF niya na si Roberto Pert Cruz, Liwag Cruz at saka yun na barkada rin ni Jing Capil. Okay? So ngayon, nang mabili nila, binilagay nila sa may-ari kuno ng lupa na binili at nagpatayo ay Whirlwind Corporation. At ang Whirlwind Corporation, 58% ng Whirlwind Corporation ay nakalagay sa pag-aari ni Cassandra Leong o Catherine Cassandra Leong. At napatunayan sa records ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime na pinamumunuan ni Undersecretary Gilbert Cruz na isang retiradong general na isang graduate ng Philippine National Police Academy na ng kapitan pa lang yan ay magbarkada na kami, ay may mga papel sila na magpapatunay na si Catherine Cassandra Leong ay parehas din kay Alice Go na ang papel ay late registered din para makiklaim nila na sila ay Pilipino. Okay, at oras na mapatunayan si Catherine Cassandra Leong na siya ay hindi Pilipino, ang lahat ng binili ng mga peking Pilipino ay isasampahan ng kaso ng Office of the Solicitor General at ibalik sa estado ang pamahalaan na magmamay-ari ng lupa. Ganun mangyari. So, ibig sabihin, pagsasampa ng kaso niyan yung Office of the Solicitor General ng tinatawag na kaso ng reversion. Ganon din kay Alice Go. Okay. So, ngayon, napatunayan natin, isa po sa pinakamalaking napatunayan dyan. Mapabamban man o mapapurak man. May mga torture na mga tao na mga Chinese na tortured victims na nakuha. At may mga patay na natagpuan na hindi malaman kung saan ang galing at mga banyaga pa yung mga patay na tinapon lamang. Marami dyan tinapon sa Porac, Pampanga. So kung ganon, sino yun? Eh di walang iba kundi yung mga ginawa nila, yung mga kinuha nila sa abroad, sa China, at dinala dyan sa Porac, Pampanga para
magtrabaho sa Pogo. So ngayon, kung ganun ang ginawa nila, nilabag nila ang tinatawag na criminal law na nagbabawal po sa paglilipat o pag-hire o pag-recruit ng mga tao para gamitin sa mga kagaya niyan. Tinotorture sila, so gagamitin sila na tinatawag na pagtatrabaho kung saan ang kondisyon ay labor slavery. So kung labor slavery ang purpose, ang tawag dyan ay trafficking. At ang parusa sa salang trafficking ay life sentence or reclusion perpetua. Kaya kung mapatunayan ito si Harry Roque at si Jing Capil na mayor ng Porac na sangkot sila sa mga gawain dyan, ay makukulong sila habang buhay. Kaya Mayor Jing Capil, ihanda mo na sarili mo. At si ganon din si Attorney Harry Roque na dati ay human rights lawyer, tinatawag na ngayon na isang human wrong lawyer. So, maraming salamat. No? Bago ko patuloy ng discussion, sa pasalamatan ko muna yung aking mga live viewers sa ngayon. So, best friend, si Beatrice, tapos si Escleto Marcelo, si Cesar Viñas Ibarita, tapos si Jojo Alabata. Dyan siya sa Canada ngayon. So, i-share nyo rin, gayahin nyo si Ma'am Jojo Alabata na sinishare niya rin sa kanyang friends at kamag-anak yung aking live ngayon para maraming mga iba tao makumbinsi. Alam mo, kung ma-hit natin ang 2 million sa October 2025, May 2025, sigurado na ako panalo ng senador. At kung manalo kung ako senador, ako ang senador nyo. Kung sino-ino ay magsasalita, ako ang boss nyo. Ako magsasalita, ako ang senador nyo. Ako ay senador nyo. Ganun lang kasimple. So, araw-araw po ay magla-live ako para magre-report sa inyo at kukunin kong inyo na mga opinion. Halimbawa, may issue. Kung divorce ang pag-usapan, halimbawa, magtatanong ako sa inyo kung ilan ang may gusto at ilan ang ayaw. Kung alin ang mas marami, yun ang susundin ko. Ganun po ang aking plataforma kung ako ay maging senador na. So, sabi ni Ibs Rapper, maligalig dyan, idol, na assign ako dyan noong nasa active pa ako sa military service. 2nd Special Forces Battalion, nakabase kami sa Sultan sa Barugis. Sa SSBA ka pala. Anyway, na ngayon, wala na kasi gira ngayon eh. Kaya lang, hindi makaakyat dito pag walang paalam saka kay Brigade Balaj. Masarap dito kasi ang lugar po namin dito. Pag nakatayo ka sa 206 Brigade, nakatayo ka, bundok yan. Makita mo sa ilalim kagad. Matarik ang bangin. So, ang alam ko sa kwento niyan, ilang beses na rin mga sundalo nag-attempt o sumubok umakyat pero hindi makakyat kasi matarik nga yung bangin. So, Cesar Ibañez Ibarita, High Senator Rudo Kausing. Tapos, ang aming mga kinakain dito sa bundok ng Talayan ay maraming mga saging dito na kabindis. Alam mo yung kabindis? Yung saba na saging? Hindi ka magugutom kahit isang taon. Kahit walang bigas dito, hindi ka magugutom. Hindi ka mamamatay. Pagkatapos, yung mga tao rito ay mga reliyoso na Islam. Tapos, andito po, mga kasama ko, yung mga katutubo ng mga Blaan at saka mga katutubo ng mga iba, mga Tibulin nandito. So, sila ay share lamang dito sa mga dito, pag sinabi mo saan bang bahay ni Dato Imam, sabi niya dyan lang. Pag sinabi na dyan lang, isang bundok tatawirin mo, tapos andyan lang. Ganito kami po dito sa Talayan, Maguindanao. So, anyway, ang pag-usapan natin talaga, itutuloy natin ito si Roque at saka para matigil na itong mga opisyal natin ng bayan na naglalaro sa mga bagay na krimen para lamang kumita. So, kasi iniisip po nila dahil kagaya ni Harry Roque, abogado siya, magaling na abogado pa, graduate ng University of the Philippines College of Law. So, ang iniisip niya, kayang-kaya niyang lusutan ang lahat ng kaso. Well, I'll just say to you, Mr. Harry Roque, at kung may malakas na ebidensya, kahit sinong abogado ang hawak niyan, kapag malakas ang ebidensya laban sa iyo, wala kang kawala. Ganun lang kasimple. So, tapos si Sergio, pa-shoutout attorney o Bumblebee,
Tapos Hilario, Laban Idol sa kabulastugan ng nasa poder na umabuso sa ating bansa, Senator Toto Kausing, Senator 2025. Roberto Carlos, Senator Toto, Bong R. Committee, Public Work. Ganun ba? O sige, mamaya, ano bang oras ngayon? 9:00. Mamaya, 11:00, balik kayo. Pag-usapan natin ang matinding kakurakutan sa tinatawag na flood, yung nangyari na baha. Okay? Alam nyo, malalaman nyo na kung siguro kung sinong senador na tinutukoy ko na naglalaro gabi-gabi sa VIP ng Resorts World Casino para lamang at doon tatanggapin ang mga binibigay ng mga kontraktor, no? Para sa mga flooding kontraktor, flood project. O si Helen Baguio, tapos Super Mamshi, Mary Eileen Mendoza, salamat sa paglalaban para sa katotohanan. Al-Olalia, involved si Syok Roque sa Pugo, may pugi pa, may puganti pa. Yan ang mahilig. Kung may pugo na siya, may pugi pa. Yan ang lamang talo tayo kay Harry Roque. So, Hubita Caro Carlon, si Malo Lumpad, tapos Luisa Anduyo, Beatriz, yung mastermind sa pagpaslang kay Percy Lapid. Tinuturo niya kung sino mastermind. Imor Nival, o magandang gabi dyan sa La Union. Super Mamsi, Dr. Emeterio Makalintal, magandang gabi. Engineer Toto, mabuhay programa mo. Salamat sa pagtatanggol mo at sa bayan. At sa Langon, sa mga pakat ko, CCE sa Maguindanao del Norte, mapya kagawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. So James D. Lagrosanes, Toto Kausing for Senator. Best friend, Peking Pinoy na naman yan. Awesome, made in China. Jojo Alabata, All Walks of Life Vlogs. O saan ka na? Tinatanong ka ni Jojo Alabata. So si Hugo CP, Rosie, James Dilag, Rosanes, tapos Joseph Jojoneri, Denise Staples, Beatrice, Music Lover, Best Friend, Noel Rivera, tapos sino pa? Si Araceli Miyamoto, si Jocelyn Dimahiba. So, sino pa? Si Music Lover, si Yormi. Hindi naman to si Yormi Isko, no? So, Ramon Lumibaw Jr. Maray na banggi dyan sa Bicol, sa Albay, KitKat. Nawala pa daw ako. Kasyong Provinciano, may number 1 Senator, Senator Toto Kausing. Ziputin, Naomi Del Monte Palmes, Maria Prese Lopez, Al Olalia, Romancito Guapo, tapos Yugo Zipe, tapos Janite, Al-Olalia, Zaldi Carranza, God bless, engineer. Tapos sino pa? Si Marlon Ocampo Impainado. Tapos magpalamig sila sa ulo dyan. So Bruno Erino, Emmanuel Iranes, gandang gabi. So Herman de la Cruz, so Renato Requillo, tapos Super Mamsi, so Music Lover, Pastora Raelia, at Christopher Talabucon, tapos Rodolfo San Jose, All Walks of Life Vlogs, Oscar De Jesus, Edna Kusinskas, tapos sino pa? Si Edna Kusinskas, Nazario Santos, sino pa? Okay. So ang sarap talaga kapag mayroon kang Starlink, kahit saan ka pwede pumisto mag-vlog. Ngayon, malakas ang Starlink dito sa Talayan. Talayan, Maguindano del Norte. So anyway, kay Jose Abiguna, tapos kay Ding Ding, Tiger 52, Oni Butay, Federico Mana, sino pa? Blue Amigo, Romulo Bumatay, Blue Amigo, Nelson Dingding, Gluman Panaligan, Tiger 52, Jess Aliga, Blue Amigo, Rajati, Ray Belangel, Shine Al. Okay? Proceed tayo. Ito po ay malamang pwede ng kasuhan at ikukulong ng habang buhay si Harry Roque, Attorney Harry Roque, at saka si Purak Mayor Jing Capil. Bakit po? Kasi napatunayan na sila ay kakutsaba ng mga big boss sa Pogo. At kung kakutsaba ka sa mga krimen na ginagawa, ay ibig sabihin po, ikaw ay kung ano ang kulong sa mga taong kinasuhan, ay siyang din ang kulong mo. Kung anong kasalanan nila, ay siya rin ang kasalanan mo. Sa base sa pagkatao, sa kaso naman ni Harry Roque,
nung kanina, nilusob ng pulis yung kanyang resort na bahay dyan sa Tuba Benguet. Malamig doon. At doon pala natagpuan ang dalawang big boss ng Pogo, mga Chinese citizens, no? At natagpuan doon, nahuli na, at iyon po ay may standing case na trafficking. Bakit trafficking? Kasi po, natagpuan po sa kanilang mga Pogo, kahit sa Bamban, kahit sa Purak, na may mga tinorture silang tao. At marami pang namatay na na-recover at hindi na nalaman kung saan nanggaling, pero mga banyaga sila lahat. Nang ibig naman sabihin, mahigit 60 po ang namatay sa Pampanga. Ang ibig naman po sabihin ay pinatayan ng mga Pogo. At kung pinatayan ng Pogo, yan pong ebidensya na yung trabaho ng mga tao na inangkat nila mula sa ibang bansa, sa Vietnam, sa Malaysia, mayroong taga-Indonesia, mayroong taga-Cambodia, at saka mas marami dyan sa China. Yung kawawang mga Chinese. Tapos, dinala dito sa Pogo ang hindi makaabot sa quota na tinatakal nila kung magkano dapat kikitain sa bawat araw ay kanilang tinotorture. So, kung sino man ang umayaw, gusto na mag-resign, gusto nang umuwi ng China, ay tinotorture din nila. So, habang tinotorture, marami po sa mga itong tinotorture na ay namatay. So, ang ibig sabihin po, pag ganon, pwedeng hiwalay na kaso na murder kapag mapatunayan mo kung sino ang nagkasala. At pwede rin, maliban pa dyan, at kakasuhan pa ng kasalanan na tinatawag na trafficking. Ang trafficking naman po ay tatlong uri. Angkat ka ng mga tao or hakot ka ng mga tao, idadalhin mo sa isang lugar, at kung mga babae lahat, gagawin mo silang sex slaves o di kaya prostitutes, ay makukulong ka sa salang trafficking. At ang kulong mo ay habang buhay. At kung ang pakay mo naman, dadalhin mo sila sa isang lugar para magtrabaho at ilalagay mo sila sa kondisyon na api na sila, yan ay trafficking. At kung dadalhin mo sila, nagawin mo silang alipin, iyan ay trafficking din. So sa ganang ito, maraming natagpuan na torture sa Pugo at sa Bamban. Ibig sabihin, napatunayan na mayroong mga tao na isa sa mga empleyado ilan sa mga empleyado ang may pinatay at may tinorture, ginagamit pang baseball bat. Pero papaluin mo ng baseball bat ang isang tao. Nako, naalala ko tuloy yung sumbong sa akin ni Dr. Chow Chow Yumol na yung mga tao ni Mayor Purigay, Mayor Rosita Purigay, at saka namatay na ngayon, at saka si Mayor Oric Purigay, na sila mga tatlong tao, hinarangan siya sa Quezon City, baseball bat ang hinataw kay Dr. Chow Chow Yumol. At dahil doon, nagpa-hospital, nagpa-opera. Buti, pwede pang mata. At dahil sa operasyon yun, hindi siya nakadalo sa hearing, pinalabasan naman itong bias na judge na si Judge De La Peña. Pinalabas siya ng warrant of arrest at kinansila ang piyansa ni Chow Chow Yumol. Kaya nagkalintik-lintik buhay. So, balik tayo kay Harry Roque. So, si Harry Roque naman at saka si Jing Capel, ang kay Harry Roque, napatunayan na ngayon na yung mga tao na sangkot sa pagpapatay at pagtutorture ng mga tao ron ay kasama niya. Si Capel naman, ano naman ang kanyang ugnay dito sa mga Purak? Katotohanan po na walang permit noong 2024 ang Purak Pogo pero hindi niya pinadlak, hindi niya sinara. Ibig sabihin, bakit hindi sinara? Kasi kumikita siya dyan. At kung kumikita ka dyan, ibig sabihin, lahat ng pagtutorture na ginawa at pagpapatay ng tao na ginawa dyan sa Purak ay ikaw ay sala rin, Mr. Jing Capel. Kaya dapat kang kulong ng habang buhay. Ang ginagawa ni Jing Capel, nagsampa siya ng libel case laban sa mga kung sinong vlogger. Ang katwiran nila ng mga abogado niya yung mataba, ewan ko, magpapayat ka naman, attorney Olives yan. Ang alam ko, LGA kan siya, parang hindi siya totoong babae. Ganun ang kasimple. So, nagsampa daw sila ng kaso kay Jing Capel
para daw labanan ang fake news. Teka muna. Tumayo nga kayo kung sinong abogado. 5 abogado ni Jing Capil. Sa 250,000 na bayad o 500,000 na ng bayad bawat isang abogado. At nabayaran ni Jing Capil. Ang ibig sabihin, 2.5 million ang ginastos ni Jing Capil para gumawa ng mga reklamo ganun. Gagawa. Sigurado ako, hindi ko pa nakita ang reklamo, pero sigurado ako na isa ako sa sinampa ng kaso. Hindi ko alam kung paano yung mapadala ang sabina dito sa brigade ng 206 brigade dito sa Talayan, Maguindanao. Binibigay ko ng address. Ito ipadala nyo, care of Brigade Commander Malads sa 206 Brigade dito sa Talayan, Maguindanao, Northern Maguindanao, o di kaya Maguindanao del Norte. Paano yung patunayan na fake news ang aming sinasabi? Una, ang sinabi ko laban kay Jing Capil, ikaw ay protector ng Pogo. Fake news ba yan? Paano patunayan niya? Sige nga. Klarong-klaro na hindi niya sinara kahit walang permit. Iyan, ebidensya na yan, na protector siya. Number 2, sinisingil mo lamang ng 10,000 na amilyar o real property tax na 46 ang building dyan. Siningil mo lamang ng 10,000 pesos. So, ang dapat na singilin mo dyan, dasi sa kwenta ko, kwentahin natin. Inamin ng engineer ng PURAC na 1 billion mahigit ang sinabit na papel ng Pogo ng Whirlwind ang gastos sa binili na materyales sa pagpatayo ng 46 na building. Ibig sabihin niya, kasi civil engineer din ako, ang estimate mo kung 1 billion ang iyong materyales, 1 billion din halos ang gastos mo sa labor. So kung 1 billion din gastos mo sa labor, ibig sabihin 2 billion ang halaga ng lahat ng building. Yan ay, ano na yan? Kumbaga conservative estimate na yan. So kung conservative estimate, yan po ay, pero may dagdag pa yan. May mga kung ano pa, siyempre may mga dagdag pa ng gastos na kung ano, bayaran mo pa. Mas mahal pa siguro yung kinuha ng mga tao. Siyempre, ang balita ko, mga Chinese na mga architects at saka engineer ang gumawa yan sa China. At pinapirmahan lamang sa local na engineer sa PURAC, Pampanga. So, kung ang halaga ng building ay 2 billion lamang, sabihin natin 2 billion na lamang. Paano mag-compute ng real property tax o amilyar? Mr. Jing Capil, makinig ka, pati ang abogado mo, makinig kayo. Ang pag-multiply niyan, kunin mo ngayon ang fair market value na 2 billion at i-multiply mo sa assessment levels. Kapag isa commercial na yan, ang assessment level ay 60%. So 60% of 2 billion. So 6 times 2, 1.2. Ibig sabihin 1.2 billion ang iyong assessed value. Kung 1.2 billion ang assessed value mo, paano mag-compute ng real property tax? So assessed value multiplied by 0.01 kung sa labas ng Metro Manila dahil 1% lamang. At 2% kung sa loob ng Metro Manila. At dahil ang PURAC ay sa labas ng Metro Manila, so i-multiply natin sa 0.01. So, bawasan mo 2 zero, ang babayaran dapat ng Pogo sa iyo, Jing Capil, ay 12 million kada taon. Ha? Pero ang singil mo, 10,000 pesos. So, yan ay katibayan na ikaw ay kakutsaba ng Pogo. Next, yung marami, pag makita mong litrato, napakarami pong mga sa loob ng Pogo na mga business establishment. May restaurant, and yet, ang siningil nyo na business permit, ano lang, 4,000? So, iyan, dagdag na ebidensya yan, Jing Capil, na ikaw ay kakutsaba ng Pogo, kakutsaba ka ni Catherine Cassandra Leong. So, lahat ng mga pinatay nila, tinorture nila, ay sangkot ka kasi conspiracy nga. Pag conspiracy, ang theory, the act of one is the act of all. Ganun lang po yan. So kung ano kasalanan nila ni Cassandra
Catherine Cassandra Leong, ay ganon din ang kasalanan mo, Mr. Jing Capil. Kaya dapat ka ng kalusin dyan. Niluloko mo lang mga kabalin mo dyan sa Purak. Kapariho lang kayo ni Lito Lapid. May additional pa kung dagdag kay Lito Lapid. Antayin nyo lang sa sunod na vlog. So, ngayon, si Harry Roque naman, maliban sa katotohanan na kanina ay nakuha ang 2 big boss ng Pogo sa bahay niya sa Tuba, Benguet, ay nakita rin siya na nag-abogado kay Miss Catherine Cassandra Leong na pumunta sila sa PAGCOR kay Mr. Al Tenco para ayusin ang papel nila o yung permit nila o license to operate ang tawag dyan sa PAGCOR. At nagbayad pa nga sila eh. So binayad nila is 182 million pesos. So kung 182 million pesos, yan ay nagre-represent ng 2% na tinatag na regulatory fee. So, yan ang binayad sa PAGCOR ayon sa batas. So, kung 2% niya ay 182 million, computin mo magkano ang 100% na kabuuang kinita ng Pugo sa Purak sa loob ng 3 taon. E di multiply mo, i-divide mo sa 0.02, ang sagot, lahat ng mathematician dito, kaagad-agad yan, 9 billion 100 million. Yan ang sagot yan. So, ibig sabihin, sa loob ng 3 taon, iyan po ang income kada taon ng Pugo, Mr. Jing Capil. So, magkano lang siningil mo ng business permit? 4,000? Okay, sabi nyo, exempt na kayo. Pagdating naman sa batas, nagsasabi na 5% ang babayaran sa BIR. At ang ibabayad sa BIR ay kasama ng local permit. All right. Pero marami doong mga restaurant, marami mga salon, marami doon. Bakit hindi nyo kinuna ng business permit? Okay? So, ganun lang. Iyan naman po ay dagdag na katibayan na ikaw ay kakutsaba ng Pugo. Kaya lahat ng tao na namatay dyan sa Purak, Pampanga, mahigit si 60 katao nang namatay, na natagpo ang patay. At hindi malaman kung sinong pumatay. At hindi na bali, kahit hindi malaman, kasi mga foreigner, pwede na ngayon i-charge na sa Pugo nang galing yon. At kung mapatunayan na sa Pugo, na Pugo ang gumawa, kumpanya ang gumawa, hindi na kailangan patunayan kung sino sa mga tao sa Pugo sa Honshin o sa Lucky South 99 ang gumawa o sa Whirlwind. Kung sino, hindi na kailangan. Kailangan lang na papatunayan na iyan sila ay ginawa ng korporasyon. Okay? Pag nagawa ng korporasyon, kung kakutsaba, lahat ng kakutsaba, which is mga opisyal, ay mananagot, ikukulong ng habang buhay sa kasalanang trafficking. Kung mag-employ ka ng tao, kukuha ka ng mga empleyado, walang trafficking kung tama ang sweldo, wala kang panluloko, hindi mo inaapi ang mga tao, yan, hindi trafficking yan. Pero kung kinuha mo sila, lalo pat iba magagaling dun sa China, ay ginawa mong alipin, binibaseball bat mo sa ulo, tapos pinipilit mo, tinutorture mo dahil hindi nakuha ang mga target na kikitain. Iyan ay trafficking. Ha, Mr. Capil? Ang alam ko, Mr. Capil, ang isa pang ebidensya kung bakit nakipag-traffic ka, yung biglang pagyaman mo. Nung panahon lang na may Pugo. Ang kalain mo, bago ka naging politiko, diyan, ang service mo lamang ay Pajero o Montero. At saka nagbibenta ka ng gamot. Huwag mo sabihin na malaki kinikitain at yan nagkaibilin. Yung 2 kondo na tinanggi mo na hindi do sa iyo, sabi mo hindi mo, may mga kapitbahay ka na nagtitistigo na nagsasabi na nagmamayabang ka pa sa kanila na binili mo na yung 2 kondo at pinarenovate mo pa. Nung pinarenovate mo, kaya nabago ang mukha, yung may grill-grill, yung bagong disenyo yun ng mga arkitekto. Siyempre, pag politiko ka na magaling, bakit mo naman ipapangalan sa iyo? Hindi na ipapangalan niya kay Jing. Sigurado na kapangalan sa iba yan. Ganun yan. So, ibig sabihin, ang balita ko naman, paki-deny o sagot o paki-confirm, Attorney Sian, Olivia Sian,
So, kung totoo ito na ikaw po ay lagi ka rin sa casino. Babad ka sa casino. Matabang babae ka, pero lalaki ang puso. So, babad ka sa casino at ikaw ang nagtuturo kay Jing Capel kung paano mamaniobrahin o palsipikahin para kumita sa real property tax at saka sa business tax. Okay? Hi, sabi mo ba? Okay, so ngayon, kung ganon, na sinusunod na kanila, ibig sabihin, ikaw ang big boss dyan. Ba't tinuturo mo yung isang mga abogada na big boss? Ha? Kaya pag makumpirmahan ko yan, tanong yung iko-confirm na kung hindi, kasi attorney, lahat kayo dyan, sasampahan ko rin kayo ng disbarment kapag malaman ko yan, kapag may ebidensya na kulaban sa inyo. Pero siyempre, of course, tatanggihin nyo yan. Kasi imbis na magiging marangal ka, lawyering is a profession that is not a trade or business. It is a noble profession. Alam mo yan, attorney. Ha? Alam nyo yan. Kaya sa mga tao na proven na ngayon hinahay nyo, karapatan nyo magiging abogado ng mga kriminal. Pero hindi nyo karapatan para sasabihin mo, depensahan yung kriminal to the point na magsinungaling kayo. The most that a lawyer can do to a criminal person who is the lawyer's client is this. Kung ako ang abogado ng mga ni Jing Capel, sasabihin ko lang, patunayan nyo lahat ng kasalanan ni Jing Capel. Ganun lang kasimple. Ilatag nyo ebidensya. At kung nakita ko hindi sapat ang ebidensya at kung hindi tama paglatag, ay kukontrahin ko. Ganun lamang po ang papel ninyo dyan. Tapos, magsasampa pa kayo ng kaso sa mga vlogger na lalabanan nyo fake news. Tanong, paano mo patunayan ang fake news kung fake news ang tinatag mo na may na protector ng Pogo si Jing Capel? Sige, patunayan mo na hindi protector. Sige nga. Miss Pyra Lucas. Patunayan daw nila na fake yung pagsabihin na yung 2 kondo ay kay Jing Capel. May sports car ka pa, tinatago mo sa garahe mo, hindi makita. Mula nang naikaladkad ka sa publiko, tinatago mo ng sports car mo na Porsche. May sports car ka pa rin na BMW at meron kang 10 million worth. 10 million pala ang kanyang Land Cruiser kasi bulletproof. So ganun katindi si Jing Capel. So dahil sa yumaman ka ng todo, pati si Harry Roque yumaman ng todo, ay number 1 na ebidensya na kayo po ay kakutsaba sa trafficking. Kaya dapat kayong ikulong. Ha? So, tandaan nyo yan. Tapos si Mr. Roque din ay natagpuan ang kanyang mga bank accounts doon sa loob ng Bamban Pugo. At doon sa opisina ni, A.R. de la Serna, na isang poging lalaki. Hindi lang siya mahilig sa pogo, mahilig pa siya sa pogi. Yun. Kung si Alice Go, ang pangalan niya totoo ay Go Huaping, si Harry Roque ay mahilig sa guwaping. Ganun lang kasimple. So ano pang ibang problema na yan? Abogado siya ng Whirlwind. Whirlwind ay yan nagmamanage ng, sa totoo lang, yun din may-ari ng Lucky South 99 na lumalabas. Pero ang pinaka-boss nila lahat ay walang iba kundi ang bata ni Digong Duterte na si Michael Yang. Ganun lang kasimple. Nice ko lang, na-present ko na noong nakarang vlog ko na kumakain si Jing Capel sa restaurant dyan sa Pogo sa loob. Kasama niya kapatid ni Lito Lapid. Kasama niya rin dyan kasama niya lagi na BFF niya si Tatang Pert Liwag Cruz o si Roberto Cruz na siyang presidente ng Victoria Tourism Park Corporation. Na siya sa loob na ng may-ari ng tinatawag na Royal Grand Palazzo na isang subdivision ko na 106.4 hectares. At sa loob ng 106.4 hectares ang 10 hectare na Pugo Hub. Doon nila tinayo. At itinayo nila, sa katotohanan na nagsasampa ng kaso mga magsasaka ng mga kabalin dyan sa Purak, laban kay Roberto Cruz,
Binenta niya, kuno na kunwari lang yon sa Whirlwind at pinatayuan ng Whirlwind ng Pogo Hub. Pero mo, kinakaso, nanalo na yung mga farmers tapos pinilit mo, ginawan mo ng paraan, Berster Perto Cruz, na maitayo ang Pogo. Grabe naman kayo. Yan ay, hindi may tayo yan kung walang business permit na binigay, building permit na binigay si Jing Capil. O isa na namang ebidensya yan, Mr. Jing Capil, na ikaw ay dapat ikulong sa sala na trafficking.